Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po, nationwide and worldwide. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, para sa Abogado de Campanilla. Ito na ang ating Abogado de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O yan, kamusta po ang inyong gabi? Sana po ay payapa at nakarating na kayo sa inyong mga bahay. Kung hindi naman ay siguro sila ay kumakain na ngayon ng... Naku, ano kaya ang ulam nila? Ng dinner. Ano Kaya yung dinner nga? Hapunan. Hapunan. Pero ano ba ang paborito mong Hapunan? ulam sa hapunan? Ako pagka umuulan, abay, bulalo, tinola, yung may munggo, sabaw. may sabaw, May mainit. sabaw. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng napakahabang ulan ng ulan. Nagka-cancellation pa nga naman classes pati work, 'di ba? So anong kinakain mo ng mga panahon na 'yun? Ay, gusto ko din nga yung medyo may sabaw. Yes. Siyempre, tinolang manok. Yan, na may papaya at malunggay. Ay, hindi. Pagkapapaya, ang kasama niyan ay dahon ng sili. Tama, dahon ng sili. Dahon Hindi ako ng nagluluto. sili. Sensya na po. Daldal kasi ng daldal. Pero ang aking kumakain namimiss lang yung sinuam na talimusak. Ito na naman tayo eh. Alien na naman yung mga sinasabi. Ano na naman yun? Talimusak. Ano Yung yun? talimusak, it's a small fish. Mga ganyan lang siya. Matinik? Hindi naman. Kaya pagka okay. kinain yun, susubo mo, hakatake mo yung ulo, maiiwan lahat yung laman. Ang hawak-hawak mo yung tinik. Tinik? Hindi ka natitinik ng ganon? Hindi. Ay, natinik na ako, nakakatakot. Kaya hindi ko Hindi, na wag mo masyado. lalagukin hanggat hindi ka siguradong Walang tinik. May mga taong magaling magtanggal ng tinik. Hindi ako yun. Dila lang ang ginagamit doon. Ayoko na magsalita. Dila yun. Dila. Sige. Anong ulam ulit yan? Sinuwam na talimusak. Yan. Sinuwa. sinuwam. Isda yun, pero anong kasama nun? Parang sinigang ba yan? O Hindi. hindi? Ano yan? Suka? Luya. Luya lang? Ilalaga mo sa luya, nilalagyan niya ng, yung iba nilalagyan ng papaya. Okay, yung iba sinusuam sa mais. Ay, may ganon. Yung Masarap iba, ba yun? Sinusuam sa tokwa. Ano masarap yung yun. suam? What's suam? Suam is parang nilaga sa luya. Nilaga. Pero Yung kami, ginigisa namin muna. suam. Okay, Magigisa suam. kami ng bawang, sibuyas, luya. Ayan. May pinabili kasi ako kaninang isda sa staff ko. Sabi ko yung sa mga stray cats. Sabi niya banag. Sabi niya Banak. sorry. Banak. Ang banak ay maliit na talilong. Di syempre, hindi ko naman alam. Kung ano yung Sabi takip. sa akin noon, ay ma'am, masarap tong, sabi nung kasambahay ko naman, sabi niya sa akin, naku ma'am, itong banak, ang sarap nito pagka, Pinaksiw. tinulungan, Depende kung ganyan kalaki siya. tinulingan, ano ba yon? Pagka mga ganyan kalaki yung banak at may itlog, naku, masarap na paksiw yun. Paksiw. Hindi yung paksiw Tapos, sinabi niya sa Pag akin. kinakain namin yon, nagre-rebuelto kami ng itlog. At saka kamatis at wansoy. Ayan ha. Hindi ho ito cooking show. Kain show to. Kain show, hindi cooking show. Kain Pero, to. ang dami kasing natutuwa, attorney. Alam mo bakit? Kasi nga yung iba nasa probinsya pa, nakikinig at nanonood sa atin. Merong mga nagsasabing, uy, alam mo yung sinasabi ni attorney na pagkain, alam ko yun eh. Sabi ko, talaga? So parang, di ba, nakaka-relate sila dun sa pagkain, di ba? Sabi nga nila, ang pagkain ay memories. Oo, syempre. Oo. Sabi ni Ratatouille yan. Ay, hindi si Ratatouille yung isa pala yung kritiko. Hindi ka nanonood nun, ano? Hindi. Oo, si Ratatouille tsaka yung kritiko. So anyway, so eto na ang mga talagang sure na ito po ay pang-abogado. Hindi ho ito cooking show, hindi kain show. Pero eto na ang mga number na pwede ninyong tawagan. Ano yan, attorney?
Kapag ka-Globe po ang telepono ninyo, tawag kayo sa 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Oh, there you have it. Tawag na po at mag-text na. Kung kayo naman ay may gustong putahe, tingnan ko nga i-text nyo. Titingnan ko kung talagang alam ni Attorney Danny Concepcion yan, Ang ha? alin? Yung kunwari, nag-text sila ng putahe, tatanungin ko sa'yo kung sige. alam nila o hindi. Alam ba nila yung putahe yan? Sige nga. Ikaw naman ay mahilig magluto at Ikaw? mahilig kumain. Ano ba ang paborito mong kapampangan? Di good luck sa akin, di ba? Hindi, kinakain. Hindi luto hindi luto. O sige, ang paborito ko talaga sa Kapampangan, hindi yung buro. Hindi ako kumakain ng buro. Sa lahat ng Kapampangan, hindi ka kumakain. Hindi ako kumakain ng buro. Sorry, hindi ako kumakain ng buro. Pero, ang kinakain kong Kapampangan, hindi ko maintindihan kung Kapampangan may kare-kare. Ganyan. Kapampangan din. Kapampangan din yun. May pinakamasarap na kare-kare, Kapampangan. Siyempre. Okay. Ang alam ko lang, magaling silang magluto. Oo, pero iba ang lasa ng kare-kare pag may bituka ng baka. Bituka ng baka? Ano ka ba? Oxtail lang ako. Ay, hindi. Mag-iiba At saka ang yung lasa niya. tuwalya. Mag-iiba ang lasa niya basta nilagyan mo siya ng bituka. Nako, direk, kumakain ka niyan? Tita G? Sige na. Yeah, Meron na tayong tanong. Naku, bilis-bilisan natin. Ho Chi Minh to. Oo. Nasabi na natin phone number. Galing Ho Chi Minh. Saan yung Ho Chi Minh? Vietnam. Okay. Si Lynn, 33 years old, ang tanong niya, Attorney, I found the show from my colleague who is a Filipino. My Vietnamese friend paid 66,720, 80% down payment to a Filipino seller on Facebook for a 300 kilograms of blood clams. What's that? Parang ngayon ko lang nadinig yung blood. Ano yung blood clams? Pwedeng pa-check. I-research natin. Tingnan mo ano yung tsura. What? Okay. I got it. Asan? Clams pala din. Alin? Pero, itsurang madugo. Hindi, pero yung ba? Yung parang... Ito, Ah, ang tawag okay. namin dyan batotoy. Sandali lang po. Batotoy. Tan, 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 tan. Batotoy ang tawag namin dyan. Sige. Nako, mahirap lutuin yan. Really? Para hindi siya bumuka, kasi pag bumuka, matutuyo yung laman. So, kinakailangan hindi bubuka. Para Bakit? hindi bumuka, dinadagnan namin yan ng plato at saka almires. Bakit ayaw mong bumuka? Di ba lahat naman dapat bumubuka? Kasi lalabas, matutuyo. At Bakit saka hindi na masarap? Lalabas yung sabaw. So, dinadagnan yan, nilalagyan namin sa kaldero. Oo. Nilalagyan namin ng plato. Yung plato mas maliit. Kung ang dami, para mas di maliit. paano yun? Lahatan na. Tapos nakadagan almires. Anong almires? Dikdika na ba to? Okay. Sige. Hindi gayon bubuka kasi nga may dagan. Okay. So, Ang tawag kinakain namin dyan, yan. batotoy. So, tingnan mo, taga Ho Chi Minh pa nagsabi. Sige, balikan natin yung tanong. So, bumili siya sa isang Filipino seller ng Batotoy. batotoy. Hindi pototoy. Batotoy. Batotoy. Okay, at yung 80% down yon. So, sabihin may 20% pa siyang hindi nababayaran. Tama, no? After sending the money, the seller kept giving excuses and even actually blocked him. Is there a way to take legal actions to recover the money? Okay, ang tanong dito, yung friend niya nasa Ho Chi Minh, Vietnam. So, overseas purchase pala ito. Parang sino ba yung sender? Si Lynn eh. So si Lynn ay nasa... Ho Chi Minh. Kaya nga, yung texter natin ay nasa Saigon din sa Ho Chi Minh. Oo nga. Okay. At meron siyang Vietnamese friend. So I presume na yung Vietnamese friend niya nasa Saigon din. Yes, na Okay. nagbayad nga, bumili sa isang Okay. Filipino seller. At yung Filipino seller, tsak nasa Pilipinas. Correct. Kasi pesos yung pinambayad eh. Pero ang tanong ko, bakit ho kayo bumili ng ganyan? Paano nyo, padadala nyo sa Ho Chi Minh? Yun nga ang isa sa mga tanong. Paano ito? Kung Hindi bumili ba bawal siya- yun? Hindi, paano niya mabubulok yon?
mamamatay. Mamamatay! Kaya nga. So, mukhang hindi ganon. Mukhang ito, baka yung kanyang friend ay, yung Vietnamese friend niya, ay baka nandito rin. Pwede. Baka nandito. yung Baka Vietnamese nagre-restaurant ito. Siguro. Oo, baka nagre-restaurant tong Vietnamese so friend yung niya Vietnamese dito. friend niya nandito rin. Okay, so, Okay. you have to speak in English then. Oo. Hindi, pero ang ating texter, hindi naman yung Vietnamese. Ang Ay, baka texter paparinig natin, niya eh. Yung Lin. Yung kanyang friend. Oh. Baka girlfriend nga yun eh. Baka nga kasi, ang sa akin, baka iparinig niya dun sa friend niya na Vietnamese. So, you have to speak in the English. Sige. So, ano ngayon ang gagawin? Kung dito po... English ka eh. Hindi lang naman sila nakikinig sa atin. Sige. Okay. Diba? Kaya mong siyang mag-translate doon sa Vietnamese Pinahirapan friend niya. eh. Sige, game. Hindi nga natin alam kung nakikinig eh. Kaso nagtanong eh. Hindi, ang nagtatanong si Lynn. Sige. Okay, siya ba si Lynn lang yung nakikinig. Kung yung pong Vietnamese at saka yung Filipino supplier ay nandito sa Pilipinas, kung meron pong panloloko na ginawa yung Filipino supplier, dito po sa Pilipinas ginawa. Pwede pong usigin yung kanyang panlolokong ginawa dito sa Pilipinas. So anong gagawin nung yung kanyang Vietnamese friend na nandito sa Pilipinas? Ang problema po ay ano ba talaga ang identity? Sino ba talaga yung Pinoy na ito? Kinakailangan po muna nating ma-establish ang identity at address Nung nagbebenta? nung Pilipinong nagbenta sa inyo, nung batotoy. Kasi kung hindi natin alam kung sino siya, hindi rin natin mapupursu yung kaso. Magiging John Doe, pero hindi natin alam kung nasaan ang address niya. Para po baka matulungan kayo na ma-identify yung pong Pilipinong nanloko, punta po kayo sa NBI. Yan. Kasi cybercrime na din to ipapakita po ninyo yung telephone number na ginamit. Pwede. At baka po matrace nila. Yes. Lalo ngayon kasi hindi ba nire-require na ang mga seller online SIM cards ay irehistro. Correct. Tama. Makikita nila. Kasi, baka hindi lang yung friend nyo ang niloloko. Baka most probably, marami pang naloko ito. Kasi, rare ba ganyan? Rare ba ito? Rare? Hindi. Marami na nanloloko ng ganyan. I see. Kaya napakahirap magbitaw ng pera kung yung nagbebenta ay hindi binaback-upan ng isang pwesto, organisasyon. Kaya naman may resibo talaga. Kaya naman wag maganda, online. Kaya nga maganda rin yung merong isang organisasyon kung saan sila sasapi. Yan. Kasi yung organisasyon na yon ang kumikilatis. Nagbe-verifika. Yes, that's true. At kaya madali kang humabol kung ikaw ay hindi nag-deliver or mali yung i-deliver. Kasi may organisasyon na bumabackup sa kanila. Ngayon, punta na kayo sa NBI para ma-establish natin, makuha natin ang tunay na identity nung nagbenta, makuha natin ang address, at pwede po ninyo kasuhan ng stapa. Panluloko Panluloko, panggaganchi yan. At saka malalaman nila yan, kunwari nagpadala ka ng pera, saan mo ba pinadala? GCash, Pangko. Nako, mabilis mahanap yan. Di ba? Okay. So punta na kayo sa NBI kung siya ay nandito. Ang tanong na malaki, paano kung hindi pala siya nandito? Paano kung nagpadala lang siya ng pera from overseas, pagkatapos papadeliver lang niya supposedly sa isang friend? Mga ganun ba? Parang wala naman pala dito. Wala dito. Pagka wala po dito, mahihirapan tayong dalhin sa husgado, kasi po hindi natin siya maaaresto. Diba? Mag-issue man ng warrant of arrest ang husgado, hindi po natin ito ma-iseserve
Kasi wala siya rito. Hindi siya Not unless nakalaki. umuwi siya dito. Akong umuwi siya rito. Oo, baka kasi, minsan may mga negosyo na dito, Apo. nakapangasawa ng Pilipina, yung mga ganun ba? Apo. At dito na nakatira. Okay, sige, maganda yan. Eto naman, si Danica ng Tarlac. Magandang gabi si Danica. Good evening, Danica. Hindi si Danica. Ganda ng pangalan. I love Danica. Danica? Ano daw? Ay, may katabi siyang jeep. Kung hindi jeep yun, tricycle. Hello? Danica? Siya pala si Mary, hindi si Danica. Mary? Alian. Oh, so, ano ba talaga? Alian ka ba? Alian? Ali? Parang nawala eh. Nawala. Sige. Sige. Oo, nawala. Text. Sige, text muna. Sige, checkin nyo nga muna. Baka mamaya mali nga kaya hindi siya sumasagot. Oo. Marga, 30 years old ng Bacoor. Bumili po ako ng online. Uy, yung daming online worth 6,000 via delivery. Wala po akong cash noon. Ano ba ang ibig sabihin ng via delivery? Bumili po ako ng online worth 6,000 via delivery. Ano ibig sabihin nga ng via delivery? Ano yan? Pag sinabi mong... Baka COD. Baka kaliwaan. COD. Ayun. COD. Sige. Wala po akong cash noon. Kaya nakipagkasundo po ako sa rider na magbabayad ako via e-wallet bandang 3:00 ng hapon. Sinend ko po sa number niya na 6,180. 6,000 para sa item, 180 para sa cash-in na fee. May OTP at screenshot po ako na naging successful ang transfer ko. Pero sabi, hindi raw pumasok. Nangutang pa ako sa foreman ko para bayaran ulit. Pinangako niya na ire-refund kung pumasok sa account niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa po nagre-reply. Ayaw niyang magbigay ng screenshot ng e-wallet niya. Pwede ko po ba siyang ipa-blatter o kasuhan na medyo nagoyo ata siya? Pwede po ninyong ipa-blatter o pwede rin po ninyong kasuhan, pero kinakailangan patunayan muna natin na natanggap niya. Oo. Ang tanong ko, pinadala. attorney, kasi sa e-wallet parang merong di ba, may traces kung sino pumasok, oo, may mga ganon transactions di ba? So, talagang makikita. Pero yung nangutang siya sa foreman niya para bayaran siya ulit, ano kaya yung patunay niya doon na nag-double pay siya, di ba? Pwede naman niya ireklamo yan doon sa, di ba parang, I'm not so sure Oo nga. I'm not so sure. Di ba kunwari, yung rider ay from another, kunwari na lang, Lazada, Shopee, ganyan. Malalaman, pwede mo isumbong, di ba? Pwede mo isumbong Bakit ganun? Dapat din na siya nagbayad ulit Kasi meron siyang screenshot Oo nga Dapat di ka nagbayad ulit. Ako, ang gagawin ko ron, ka na. kung ayaw mong deliver, di huwag. Hindi, kaya lang, may bayad. Yung bayad, pumasok na Kaya kinuha niya. Pero sa akin, kukunin ko yan, pero hindi ako magbabayad ulit. Pero kasi, naiwan na yung gamit. Oo nga, pero hindi iniwan yung gamit kung hindi siya nagbayad ulit. Diba, kaya nga iniwanan yung gamit, sabi, hindi ko pumapasok sa akin, antayin natin. Ganun ang remedyo doon. Antayin natin. Pero hindi ako magbabayad ulit kasi mahirap ko nang bawiin yung pera. Yung perang pumasok na sa kasi, account niya. Nung minsan, naggaganyan ka ba? Bumibili ka ba sa ganyan? Hindi Hindi ka bihira ka. Ako bumibili ako hindi dyan. ako marunong yan? Hindi rin ako marunong, pero nagpapabili ako. Tapos sasabihin na nung rider, sabihin niya, naiwan ko na yung gamit. Bayaran niyo na lang ako sa ganito. Iniwan na niya. Then bayad ako. Kasi ikaw naman ang hindi nagbayad sa kanya, ikaw naman ang mabablacklist. Oo, ako naman ang mabablacklist. So sabi ko, hindi, mo, babayaran kita. Binabayaran naman namin. Ito, 2 beses siya nagbayad, dapat hindi na siya nagbayad. Kasi kawawa rin minsan yung mga nagde-deliver dahil sila naman delivery lang. May cut-off yan alam ko. Di ba may cut-off sila? Nagre-remit sila Kapag iniwanan nila kasi yung gamit, considered sold na dun sa nagpa-deliver. Oo. Considered sold. So, pagka hindi ka nagbayad, kawawa naman yan. Oo, totoo din yun. Pero,
kung nagkataon na nakita na niya, na screenshot na niya nagbayad, baka pumasok na yan, nagoyo na siya. Meaning na maka na-delay lang. Pero hindi, may screenshot na approved na eh. Paano Pumasok gagawin na. niya, attorney, bukod sa pagrereklamo doon sa mismong opisina nung pinagbilhan edi, niya? kung gusto niya, maglupasay siya. Napakaganda. Paglulupasay na, huy, 6,000, mahal din yun Hindi, pero nga kasi talaga wala ka na magagawa ron. Eh di mapapatanggal na lang sa trabaho yung tao. Una, magrereklamo siya dun sa Pinagbilhan niya. Sa, 'di ba, dun sa sa application kung saan dumaan yung order at saka yung payment, 'di ba? Kawawa naman din siya, no? Nagoyo 2 beses. Nagbigay pa nga. Alam mo, ang bait pa nga niya, 180 yung cash in, cash out. Mahal yun, ah. Di ba yung cash in nun, mga siguro dagdag 10 Pero piso, 20, yung ganyan. 6,000 kasi, yun ang presyo ng goods. Yung 180, 180. yung presyo ng delivery. Hindi! Yes! basahin mo. Delivery ba yun? Yes, delivery charge. Delivery charge? Yes, Hindi, ikinarga- cash in yun eh, di ba? Hindi, ikinarga ng supplier yung delivery dun sa 6,000. Oo. Para sa cash in. Oo. Sa cash in fee. Kasi minsan may bayad yun talaga, no? Pero hindi naman 180. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun Bakit? 1K, 20 hindi kasi tayo naggaganyan, attorney. Hindi, ano ba yung cash in? Ibig sabihin, pag... Okay. Parehas tayong matuto. Okay. Oo. So, pag nagka-cash in ka, nagpapasok ka ng pera. Pag nagpapasok ka ng pera, pag nagcha-charge sila for every 1,000. Nagpasok na nga ako ng pera. Exactly. Nila ako. Tapos, hindi na ako sasali sa app na yan. pagkatapos, pag ikaw kumuha ka ng pera, Paymaya na lang ako. nag-plug. Pinlag ko naman talaga, Paymaya. Tapos, pagka ikaw ay naglabas ng pera, meron ding meron din siyang charge. Alam mo kasi yung Paymaya, tumulong sa UP yan. Ang mga estudyante natin, binigyan nila ng libreng ID na pwedeng lagyan ng load ng kanilang mga magulang sa lahat ng 7-Eleven. Nang walang charge. Kaya naman sinabi ko, Paymaya. May ganyan pala. O sige, eto na si Alien. Alian ng Tarlac, magandang gabi. Good evening. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Yan, ganda ng dating sa atin. Ano ang tanong ni Alian? Ano po? Tanong ko lang po kasi po, 6 years na po akong hiwalay. Verbal, kasal po ako sa dati kong asawa. Tapos nung nag-file po kami ng annulment, ayaw niya pong pumirma. Tapos ngayon po, tapos nung binabalikan ko na po yung sa sa process namin, hindi na daw po yun kailangan ko daw po ulit magsimula ng bagong process ng annulment. Anong pirma? Hindi naman pwedeng pumirma eh. Bawal nga pumirma eh. Oo. Ano kaya yung sinasabi niya na nag-file ka ng annulment? Kasi, Meron ba kayong kinausap na abogado? ayan. Opo, meron po kaming kinausap. Ano Okay. po siya, sa Baguio po siya Kaya nga, ano ang sabi nung abogado sa iyo? Kung merong tao na makakapagpaliwanag sa iyo kung ano ba talaga ang nangyari. Ay yung abogado. Anong sabi sa iyo ng pero abogado po, mo? Ayun nga po, sinabi ko po sa kanya na if ever po sa annulment po, hindi po papayag yung lalaki na pipirma. Hindi naman kinakailangan pumirma. Ang importante, kung meron ka ba talagang ground. Kasi bawal pong magkasundo ang mag-asawa sa pagka-annul ng kanilang kasal. Kasi baka po ito nagkukutsaba lang sila. Wala namang ground, pero magkukutsaba sila at palalabasin nilang may ground. Bawal po na magkutsaba ang mag-asawa para makakuha ng annulment. Kaya ang annulment parang hindi divorce. Hindi po yan divorce na pagka nagkonsensya ay bibigay na ng husgado. O kaya kahit na hindi siya pumirma o pumirma siya, may malaking sa kaso. Hindi. Sa annulment is different, Kasi iba yung annulment sa divorce. Wala tayong divorce sa Pilipinas eh. Oo. O ngayon, yung annulment po,
hindi po yan nakasalalay dun sa kung papayag siya o hindi. Oo. Nakasalalay po ito kung meron kang ground o wala kang ground. Ayun nga po. Kasi po, ang nga po, ang gag ko po sa kanya is, nakulong po siya ng thrice kasi po nag-a-addict. Tapos, hindi po siya nagsusustento sa anak namin, so, which is 12 years old na po yung bata. Mula po nung umalis kami, hindi po talaga sila nagbigay kahit dito. Sandali muna. Di sa madalit sabi, ang nirereklamo mo ngayon ay sustento. Hindi po. Gusto ko lang po Gusto sana na niyang kumawala talaga. Opo, kasi po gusto ko na po magpakasal sa bago kong boyfriend. Ayun. Meron siyang pangalawang bukas. Okay. Kasi po, wala po kasing divorce sa Pilipinas. So, kayo po makakapag-asawa lang muli kung mamamatay ang una niyong asawa. Buhay pa. Ay, pero hindi ko sinasabing patayin nyo, lasunin nyo. Buhay pa. At pangalawa, ay kung ideklara ng husgado na walang bisa yung una ninyong kasal. Paano? Okay, sa madalit sabi, magpapile ka ng kaso para ideklarang walang bisa ang inyong kasal. Ang tingin ko, ang magiging ground mo dito ay isa lang naman talaga, psychological incapacity. Yan. At yung kanyang psychological incapacity, ang patunay doon, adik-adik itong napangasawa mo. Opo. Yan ba, adik-adik na noong boyfriend mo pa yan? Hindi po. Nung after po nung kasal namin, tapos una po, patikim-tikim lang, tapos nagugulat ako, nagbebenta na po siya. Tapos iniwan na po namin siya nung anak ko noon kasi natatakot na po ako sa tinaasta niya sa amin. Tapos hindi ko naman po akalain na hindi na ako makakabalik. Ayan, Umalis sige. na ako doon. Okay, so kumausap ka ng abogado, nag-file ka ng annulment. Apo. Okay, ano nangyari dun sa annulment na ipinail? Hindi na po namin natuloy kasi po tinanong po ako ng attorney kung willing po ba talagang pumirma yung lalaki. Hindi naman Kaso po, ang kinakailangan sabi po, pumirme. Oo nga. Hindi po kinakailangan na pumirma para ma-file yung kaso. Kasi po attorney, ayaw po pumayag nung dati kong asawa na ilalagay ko po ang dahilan na nagdadrag siya. Ay, hindi naman Ang sabihin kinakailangan ko daw po, ako daw po yung Okay. Alin? Sa totoo lang, hindi Alian, naman kinakailangan na Alin pumayag siya. Magkaaway na nga kayo eh. So, hindi naman kinakailangan pumayag siya kung ano ang ground. Ang sa akin, kung ano talaga yung kino-complain mo dun sa asawa mo, yun ang sasabihin mo sa abogado at yun ang gagamitin ng abogado. Kasi hodang pumayag o hindi siya pumayag. Oo, hindi kailangan pumayag. Kasi po nakiusap po sa akin din yung pamilya ng lalaki na Hindi, Alian. Ayun na nakiusap eh. Ayun. Alian, ibig sabihin, Opo. magkaiba kasi yung sinasabi mo na natatakot yung pamilya na asawa, malaman siya nagda-drugs. Hindi naman yun yung magiging basihan mo rin lang doon sa iyong ifa-file. Ang sabi ni Pero attorney, nag-aalala na pag sinabi niya na nagdadrag yung mister niya, baka damputin naman. nakulong na ng 3 beses sa drugs Nakulong na pala ng Oo 3 nga beses. Kumbaga po, sinasabi po kasi ng mga binan ko na konsiderasyon na lang daw po, na wag ko na lang daw pong okay, yung konsiderasyon. palakihin po yung ganong salita, ganon na Okay, alam naman ganito. po nila talaga na Alian, sorry, wala na kaming oras ha. So ang sabi ni sige po. attorney, pumunta ka ng abogado. Kung sakaling ayaw nila 'yon, marami namang grounds no na pwede, hindi lang maraming patunay. Pero Yun. isa lang ang ground niya. Ang ground lang talaga niya ay psychological incapacity. Ang assumption natin dito, valid yung una niyang kasal. Yes. Na nag-comply sila sa lahat ng requirements sa pagdaraos nung kanilang kasal. Kaya valid yung kasal nila nung ito ay ginawa. Ang magiging ground na lang ngayon niya para siya makapag-asawa uli psychological incapacity. Ganito, Alian. Yung pagiging adik-adik nung kanyang mister ay pwedeng manifestation yon ng kanyang psychological incapacity. Malay natin, attorney, marami palang mga sikreto yung asawa niya. At malay natin pero sa mga hindi dokumento, lahat- meron ng sablay doon. Pumunta ka na sa abogado, alam nilang Pero gagawin. yan, ang tingin ko, Opo, tapos kinakatakot. po, Kasi ang kinakatakot Last nga na ng pong tanong. pamilya, baka, magkaroon siya ng kaso uli. Okay. opo. Tapos
Tas po, attorney, kasi po, sabi niya po Ay. kasi, once daw po na naghumabol pa daw po ulit ako na mag-file ng annulment, idadamay niya daw po yung boyfriend ko kasi pulis po yung boyfriend ko ngayon eh. Gagawan daw po niya ng kwento. Kaya doon po ko natakot. Hindi, pero yun naman, magkakaroon lang naman ng adultery kung siya ay hindi pumapayag na magka-boyfriend ka. Pero kung meron kang dokumento na maipakikita, text message, na pumayag naman siya na magkaroon ka ng boyfriend. Na Hindi siya- pinapayagan. Oo. Yun naman Yun pala. So meron kang depensa, hindi pumayag ko siya, alam niya. Ganito na lang, Alian. Ganito, Alian. Sabi ni attorney, the best talaga, makinig kang maigi, Alian, dahil mula dito, Opo. makakakuha ka ng magaling na abogado na pwedeng magpayo sa'yo. Bukod sa sinabi ni attorney ha, kasi minsan sa dokumento may isang mali dyan, hindi mo naman kailangan sabihin na adik-adik siya. Malay lang natin, di ba? Opo. So, magaling na abogado ang pwedeng tumingin sa dokumento mo, ha? Opo. Oo, pero kailangan yan i-file mo ng may abogado, okay? Pero hindi kinakailangan na nakapirma siya. Hindi kailangan na nakapirma siya. Okay. Thank you, Okay po. Alian. Sorry ha, wala na Thank you tayong po. oras. Salamat po. Thank you, Opo, thank salamat you. po. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, nako, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin hanggang sa muli. Sana si Alian patuloy na makinig at manood sa atin. Marami tayong ganyang klaseng diskusyon. Okay? So hanggang sa muli po ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Ako naman po si Attorney Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye!